Ang Malaysia Airlines Flight 370 o mas kilala bilang MH370 ay nakatakda na lumipad sa Kuala Lumpur, Malaysia patungong Beijing, China. Ngunit never dumating ang Flight 370 sa Beijing at magpahanggang ngayon ilang taon nang nakalilipas mula nung misteryosong naglaho na parang bulang eroplanong ito. Wala pa ring malinaw na kasagutan kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari at kung nasaan na nga ba talaga ito ngayon. Maging ang mga labi ng sakay ng eroplano ay hanggang ngayon nananatili pa ring misteryo. Ang pangyayaring ito ay itinuturing na greatest mystery sa kasaysayan ng aviation. Ang Flight 370 ay naka-schedule na lumipad sa Kuala Lumpur, Malaysia noong March 8, 2014 sa oras na 12:35 AM at inaasahang darating sa Beijing, China ng 6:30 PM sa total flight time na 5 hours and 34 minutes. Ang aircraft na pinalipad ay ang Boeing 777 passenger jet na may sapat na fuel para makalipad ng 7 oras sa ere at 31 minutes para makagawa ng diversion kung sakaling magkaroon ng emergency. Ang aircraft na ito ay 11 years old na that time na walang anumang record ng nagdaang insidente ng mechanical issues. Operated ito ng 12 crew members na purong Malaysian citizens kabilang ng 2 piloto. Isa sa piloto ay si Zahari Ahmad Shah na 53 years old. Matagal na siyang empleyado ng Malaysian Airlines. Katunayan, 1981 pa siya nagsimulang pumasok rito. Ang flight experience niya ay hindi basta-basta dahil nasa 18,000 hours na ang flight time experience nito. Ang kanyang co-pilot naman ay si Farik Abdul Hamid na 27 years old. Nag-join siya sa company noong taong 2007. Bali 7 years na siya nung nangyari ang insidente. Ang total flight experience niya ay nasa 2,700 hours. Bukod sa 2 piloto at 10 iba pang crew members, may sakay ito na total na 227 na pasahero na iba't ibang nationalities. Noong March 8, 2014, nag-take off ang Flight 370 mula sa runway ng Kuala Lumpur noong 12:42 AM at nakalipad hanggang 18,000 feet ng altitude. Ang subsequent voice analysis ay kinumpirma na ang first officer ay inaboard ang flight verbally na kinommunicate sa pamamagitan ng air traffic control bago i-take off ang flight. Kahit after ng pag-take off ay nakikipag-communicate pa rin sa kanila ang captain. Nung una, normal naman ito sa paglipad, pero ang eroplano ay nag-send ng last automated position report at final transmission. Ang huling verbal contact na nakuha nila ay noong 1:19 AM. 37 minutes ang nakalipas bago mag-take off ang eroplano. Noong time na yon, ang radar ng Kuala Lumpur ay tumawag sa cockpit o flight deck ng aircraft at sinabi na mag-switch over sa Vietnam's airspace sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Ito ang aktual na pagkakasabi. Malaysia 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Sinagot pa ito ni Head Pilot Captain na si Zahari Ahmad Shah. Sabi niya, good night, Malaysia 370. Ngayon, ang eroplano ay lumilipad na sa ibabaw ng Gulf of Thailand. At dito na nagsimulang maging weird ang sitwasyon. Dahil 3 minutes pa lang matapos ang final verbal contact ng pilot captain sa Malaysian radar noong 1:21 AM, ang Flight 370 ay biglang naglaho mula sa parehas na radar screen ng Kuala Lumpur at Ho Chi Minh City. Ibig sabihin, ang transponder ng aircraft o yung wireless communication monitoring o control device nito ay hindi na gumagana. Nung time na yun, hindi naman masyadong maulap sa area, tsaka walang bagyo. Kaya ibig sabihin, posibleng may nagpatay ng transponder manually. So dito pa lang sa puntong ito nagpadala na ng search and rescue sa lugar sa parteng karagatan ng Southeast Asia. Pero napag-alaman ng Malaysian Authority na na-track ng military radar ang ginawang ruta ng aircraft. So na-track ng military radar na ang eroplano ay lumiko pa kanan. Tapos maya-maya lang ay biglang lumiko naman ito pa kaliwa patungong southwest.
Ang Flight 370 ay bumalik sa direksyon ng Malay Peninsula. Pagsapit ng 1:42 AM, ang Flight 370 ay dumaan sa Penang Island at lumiko patungo sa Strait of Malacca. Pagdaan sa Indian Ocean noong 2:22 AM, ito na yung huling location ng Flight 370 na na-detect dahil ito lang yung limits o kayang abutin ng Malaysian military radar. Bagamat nawala ang Flight 370 sa loob ng military radar, meron pa rin itong satellite communications. Ayon sa nakalap na satellite data, ang Flight 370 ay kumaliwa pa patungong south at lumipad pa ng mahigit 5 oras. Sa buong 5 oras na ito, ang aircraft satellite communication system ay nag-respond sa lease status request mula sa satellite company na Inmarsat. Kaya nakatawag muli ang Malaysian Authority sa cockpit ng eroplano noong 2:39 AM. Nagriring ito pero walang sino mang sumasagot. 4 na oras ang lumipas, 7:13 AM, tinawagan uli nila ang cockpit ng eroplano. Pero ganun pa rin, nagriring lang ito at walang sumasagot. Noong 7:24 AM, halos 1 oras na itong late sa pagdating sa Beijing, China, patuloy pa rin na lumilipad sa ibabaw ng Indian Ocean ang eroplano. Dito nag-announce ang Malaysian government na nawalan sila ng contact sa eroplano at nagsasagawa na ng search and rescue operations. Ngunit hindi nila alam na patuloy pa rin ang paglipad ng eroplano that time. Noong 8:19 AM, ito na yung huling data na na-receive ng kumpanyang Inmarsat mula sa Flight 370. Ayon sa kumpanya, may ilang dahilan kung bakit nangyari ito sa Flight 370. Maaring dahil sa problema sa power o di kaya nagkaroon ng software failure. Dahil nung mga huling oras na yun, halos 7 hours and 38 minutes na itong lumilipad, ang schedule lang nito ay bumiyahe ng 5.25 oras. Kaya sigurado na ubusan na ito ng fuel at bumagsak na sa Indian Ocean sa pagitan ng 8:19 at 9:15 AM. Pero walang makapagsabi kung saang eksaktong lugar ito nangyari. Itinatayan na maaaring bumagsak ito sa bandang bahaging west ng Australia. Nung una, sinimulan ang search and rescue operation sa bandang Southeast Asia. Pero nung nakapagkalap ng iba pang impormasyon, lumipat sila sa Indian Ocean para dito magsagawa ng search and rescue. Sa pagitan ng March 18 at April 28, 2014, 19 na barko at 345 na military aircrafts ang ipinadala sa area para maganap sa nawawalang Flight 370 sa area na 4.6 million square kilometers na bahagi ng Indian Ocean. Mas malaki pa ito sa area ng buong India. Sa kanilang paghahanap, gumamit ng sonar ang mga barko para makita ang ocean floor, pero wala silang nakita na kahit anumang bakas. Ilang taon nang lumipas, wala pa rin silang nadidiscover na eroplano sa lugar. Noong 2015, may nadiscover na piraso ng pakpak ng eroplano na inago sa isang beach sa Reunion Island na sakop ng bansang France. 4,000 kilometers ang layo nito mula sa area kung saan isinasagawang search and rescue. Ang piraso ng pakpak ay nakumpirma na galing nga ito sa Flight 370. Kaya ang hinala ng mga investigador na ang eroplano ay patagilid na bumagsak sa dagat. Noong January 17, 2017, 3 years matapos ang misteryosong pagkawala ng eroplano, sinuspindi muna ang paghahanap dahil wala na talagang halos makitang ebidensya bukod dun sa kapirasong pakpak ng eroplano. Nagtulong-tulong sa paglunsad ng search and rescue ang gobyerno ng Malaysia, Australia at China. At ito ang itinalang pinakamagastos na isinagawang search sa kasaysayan ng aviation dahil umabot na ito ng $155 million. Pero magpahanggang ngayon, wala pa rin itong malinaw na kasagutan at ang insidenteng ito ay nananatili pa ring misteryo. Ang Malaysia Airlines Flight 370 o mas kilala bilang MH370 ay nakatakda na lumipad sa Kuala Lumpur, Malaysia patungong Beijing, China. Ngunit never dumating ang Flight 370 sa Beijing at magpahanggang ngayon, ilang taon nang nakalilipas,
Mula nung misteryosong naglaho na parang bulang eroplanong ito, wala pa ring malinaw na kasagutan kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari at kung nasaan na nga ba talaga ito ngayon. Maging ang mga labi ng sakay ng eroplano ay hanggang ngayon nananatili pa ring misteryo. Ang pangyaring ito ay itinuturing na greatest mystery sa kasaysayan ng aviation. Ang Flight 370 ay naka-schedule na lumipad sa Kuala Lumpur, Malaysia noong March 8, 2014 sa oras na 12:35 AM at inaasahang darating sa Beijing, China ng 6:30 PM sa total flight time na 5 hours and 34 minutes. Ang aircraft na pinalipad ay ang Boeing 777 passenger jet na may sapat na fuel para makalipad ng 7 oras sa ere at 31 minutes para makagawa ng diversion kung sakaling magkaroon ng emergency. Ang aircraft na ito ay 11 years old na that time na walang anumang record ng nagdaang insidente ng mechanical issues. Operated ito ng 12 crew members na purong Malaysian citizens kabilang ng 2 piloto. Isa sa piloto ay si Zahari Ahmad Shah na 53 years old. Matagal na siyang empleyado ng Malaysian Airlines. Katunayan, 1981 pa siya nagsimulang pumasok rito. Ang flight experience niya ay hindi basta-basta dahil nasa 18,000 hours na ang flight time experience nito. Ang kanyang co-pilot naman ay si Farik Abdul Hamid na 27 years old. Nag-join siya sa company noong taong 2007. Bali 7 years na siya nung nangyari ang insidente. Ang total flight experience niya ay nasa 2,700 hours. Bukod sa 2 piloto at 10 iba pang crew members, may sakay ito na total na 227 na pasahero na iba't ibang nationalities. Noong March 8, 2014, nag-take off ang Flight 370 mula sa runway ng Kuala Lumpur noong 12:42 AM at nakalipad hanggang 18,000 feet ng altitude. Ang subsequent voice analysis ay kinumpirma na ang first officer ay inaboard ang flight verbally na kinommunicate sa pamamagitan ng air traffic control bago i-take off ang flight. Kahit after ng pag-take off ay nakikipag-communicate pa rin sa kanila ang captain. Nung una, normal naman ito sa paglipad, pero ang eroplano ay nag-send ng last automated position report at final transmission. Ang huling verbal contact na nakuha nila ay noong 1:19 AM. 37 minutes ang nakalipas bago mag-take off ang eroplano. Nung time na yon, ang radar ng Kuala Lumpur ay tumawag sa cockpit o flight deck ng aircraft at sinabi na mag-switch over sa Vietnam's airspace sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Ito ang aktual na pagkakasabi. Malaysia 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Sinagot pa ito ni Head Pilot Captain na si Zahari Ahmad Shah. Sabi niya, good night, Malaysia 370. Ngayon, ang eroplano ay lumilipad na sa ibabaw ng Gulf of Thailand. At dito na nagsimulang maging weird ang sitwasyon. Dahil 3 minutes pa lang matapos ang final verbal contact ng pilot captain sa Malaysian radar noong 1:21 AM, ang Flight 370 ay biglang naglaho mula sa parehas na radar screen ng Kuala Lumpur at Ho Chi Minh City. Ibig sabihin, ang transponder ng aircraft o yung wireless communication monitoring o control device nito ay hindi na gumagana. Nung time na yun, hindi naman masyadong maulap sa area, tsaka walang bagyo. Kaya ibig sabihin, posibleng may nagpatay ng transponder manually. So dito pa lang sa puntong ito nagpadala na ng search and rescue sa lugar sa parteng karagatan ng Southeast Asia. Pero napag-alaman ng Malaysian Authority na na-track ng military radar ang ginawang ruta ng aircraft. So na-track ng military radar ng eroplano ay lumiko pa kanan. Tapos maya-maya lang ay biglang lumiko naman ito pa kaliwa patungong southwest. Ang Flight 370 ay bumalik sa direksyon ng Malay Peninsula. Pagsapit ng 1:42 AM, ang Flight 370 ay dumaan sa Penang Island at lumiko patungo sa Strait of Malacca. Pagdaan sa Indian Ocean noong 2:22 AM, ito na yung huling location ng Flight 370 na na-detect
dahil ito lang yung limits o kayang abutin ng Malaysian military radar. Bagamat nawala ang Flight 370 sa loob ng military radar, meron pa rin itong satellite communications. Ayon sa nakalap na satellite data, ang Flight 370 ay kumaliwa pa patungong south at lumipad pa ng mahigit 5 oras. Sa buong 5 oras na ito, ang aircraft satellite communication system ay nag-respond sa lease status request mula sa satellite company na Inmarsat. Kaya nakatawag muli ang Malaysian Authority sa cockpit ng eroplano noong 2:39 AM. Nagriring ito pero walang sino mang sumasagot. 4 na oras ang lumipas, 7:13 AM, tinawagan uli nila ang cockpit ng eroplano. Pero ganun pa rin, nagriring lang ito at walang sumasagot. Noong 7:24 AM, halos 1 oras na itong late sa pagdating sa Beijing, China. Patuloy pa rin na lumilipad sa ibabaw ng Indian Ocean ang eroplano. Dito nag-announce ang Malaysian government na nawalan sila ng contact sa eroplano at nagsasagawa na ng search and rescue operations. Ngunit hindi nila alam na patuloy pa rin ang paglipad ng eroplano that time. Noong 8:19 AM, ito na yung huling data na na-receive ng kumpanyang Inmarsat mula sa Flight 370. Ayon sa kumpanya, may ilang dahilan kung bakit nangyari ito sa Flight 370. Maaring dahil sa problema sa power o di kaya nagkaroon ng software failure. Dahil nung mga huling oras na yun, halos 7 hours and 38 minutes na itong lumilipad, ang schedule lang nito ay bumiyahe ng 5.5 oras. Kaya sigurado na ubusan na ito ng fuel at bumagsak na sa Indian Ocean sa pagitan ng 8:19 at 9:15 AM. Pero walang makapagsabi kung saang eksaktong lugar ito nangyari. Itinatayan na maaaring bumagsak ito sa bandang bahaging west ng Australia. Nung una, sinimulan ang search and rescue operation sa bandang Southeast Asia. Pero nung nakapagkalap ng iba pang impormasyon, lumipat sila sa Indian Ocean para dito magsagawa ng search and rescue. Sa pagitan ng March 18 at April 28, 2014, 19 na barko at 345 na military aircrafts ang ipinadala sa area para maganap sa nawawalang Flight 370 sa area na 4.6 million square kilometers na bahagi ng Indian Ocean. Mas malaki pa ito sa area ng buong India. Sa kanilang paghahanap, gumamit ng sonar ang mga barko para makita ang ocean floor, pero wala silang nakita na kahit anumang bakas. Ilang taon nang lumipas, wala pa rin silang nadidiscover na eroplano sa lugar. Noong 2015, may nadiscover na piraso ng pakpak ng eroplano na inago sa isang beach sa Reunion Island na sakop ng bansang France. 4,000 kilometers ang layo nito mula sa area kung saan isinasagawang search and rescue. Ang piraso ng pakpak ay nakumpirma na galing nga ito sa Flight 370. Kaya ang hinala ng mga investigador ng eroplano ay patagilid na bumagsak sa dagat. Noong January 17, 2017, 3 years matapos ang misteryosong pagkawala ng eroplano, sinuspindi muna ang paghahanap dahil wala na talagang halos makitang ebidensya bukod dun sa kapirasong pakpak ng eroplano. Nagtulong-tulong sa paglunsad ng search and rescue ang gobyerno ng Malaysia, Australia at China. At ito ang itinalang pinakamagastos na isinagawang search sa kasaysayan ng aviation dahil umabot na ito ng $155 million. Pero magpahanggang ngayon, wala pa rin itong malinaw na kasagutan at ang insidenteng ito ay nananatili pa ring misteryo.